Yan, ganda niyan. Kape-kape muna rito. Costa. Kaibigan ko, si Parang Jun. Hello. Hindi naman Ay. tayo, medyo hindi naman McDonald's yan ha. Medyo kape-kape class lang. kasi yan naman. Relax lang. Anong balita ngayon, bro? Saan? Dito, sa atin. Sa Pilipinas. Wala akong mga balita. Isang linggo mahigit, dalawa eh. So, balita ngayon sa atin, sa ating presidente, nasa ano ngayon, nasa Sa mga- Amerika ngayon. Nasa Amerika? Oo, matay siya ng trilateral mutual defense sa Biden at sa Japanese Ito, magandang magandang income sa atin yan. Hindi lang naman. Anong na ni Digong ngayon? Sumalangita naman. Palagi ko sa ano na naman yun. Pagka may umaalis si Bongbong, nagpa-appear yun eh. Alam mo naman, pag minsan akala niya nasa pwesto pa siya. Siyang presidente, pag ano, umalis si Bongbong eh. Flashback na lang yung sa kanya, flashback ba? Hindi, nakaraan, di ba? Pumunta rin sa ba nagpunta si Bongbong? Sa di ba? Last na ano niya, Poland at saka sa Germany. Di ba? Germany, o sa may Slovakia. At saka Slovakia pala, German at saka Slovakia, sorry. Czechoslovakia. Sumasali siya eh, no? Pag nag-abroad, ano po? Alam niya Ano na- naman siya, magpapaano siya eh. Kasi siyempre, Talagang matindi yung nabawasan na ano yung natin. yung kanyang dito, yung sa kanya. Kaya siyempre, yung may wasan. Ano naman sinabi ngayon ni Digong? Nakaka-dismaya minsan yung mga interview sa kanya. Bakit? Down to earth eh. Yeah. Ano naman ang ano? Oo, siyempre, bilang presidente, kahit mayroong masamang pero Hindi ko narinig yung sinabi niya, parang ano lang eh. Kasi ginawang Parang yung sa ano lang yung nakirinig ko, yung sa TikTok yata yun o. Ay maikli eh. Ginawang personal kasi, hindi maganda yun, di ba? Bakit? Anong gano'n? Siyempre, ano ba yung style niya, di ba? Style na pagmumura, pag-insulto, di ba? Nagmura na naman palagay ko, no? Hindi, ano na yun, habit forming niya na yun eh. Habit forming niya na yun. Hindi mo Wala na kasi, ano mo na yan, sa yung kanya. ganyan tao, wala nang ano yan. Ano ba tawag Ay mo lang yan? bro, siya, ikaw nila. Nagmura na naman. Ano sa kanya yun? Nagmura na naman. Lifestyle na lang yun. Ano naman yung ano ng China sa kanya? Ayun, dahil siyempre, hindi naman niya, hindi na niya yung gentleman agreement. Anong Wala gentleman? daw gentleman agreement. Sa ano lang, Paano, ano yung ibig sabihin sa gentle agreement? yung tukol doon sa ano ba, yung ang alam nilang daw niya, naalala niya yung, Ibig sabihin, si Digong gumawa ng gentleman agreement? oo, na Paano secret Teka muna, niya. nakakatawa yan. Pero- Teka muna. Paano magkakaroon gentleman agreement? Bakit gentleman ba siya? Crude nga siya, gentleman. Kaso yun ang nasa title eh, gentleman. Tagalogin mo yung gentleman kung ano yan. Ano ba sa Tagalog yung gentleman? Maginoo ba yun? Kaya nga. Eh, Kaya na medyo nag-react si Bongbong doon. Oo, kaya nga sinabi nga, bangag palagi sa fentanyl, tapos sasabihin, gentleman agreement. Walang gentleman mahirap na, kasi ngayon, hindi di ba? nag-i-exist yung gentleman agreement sa kanya. Pwede pa yung Tracy notes, pwede pa. Kaya nga, Kasi nagkakaroon ng gumagawa siya ng desisyon na hindi nalalaman ng mga allied forces natin. Hindi maganda yun. Yung allied country natin. Kasi, alam mo, yung international lane na yan, walang nagme-may-ari niyan. International yan. Meron lang tayong right lang dyan, yung territorial rights. Easy. Oo. O tsaka yung territorial, yung Sovereign right. pero yung walang may-ari niyan, pero dapat may nangangalaga. Hindi mo pwede ang gusto ng China angkinin. Ngayon nakipag
Nakipag ano siya ron, yung nakipag-deal, siya sa man, gentleman. Paano magkakaroon gentleman? Unang-una, hindi siya gentleman. At saka nagkaano ang nangyari doon, Diyos nagkaroon ng contradiction, bro. Kaya nga, yung nga, diba? treason yun eh. Kasi, Oh yeah, totoo yun. bakit? Bakit ko nasabi? Hindi lang sa country natin, hindi sa bansa natin. Sa buong daigdig yan. Lalo na sa mga alay, ano natin. Alam mo bakit? Kasi, meron kang rules. Yeah, Na dapat mong pangatong. Kita mo yung Taiwan. Di ba? Kasi kapag hindi nila sinunod yung hindi sila nananindigan, kaya hindi sila mapitik ng China eh, di ba? Kaya nga galit siya kay Carpio, di ba? Eh, paano? Sasabihin ba naman yung idiot si Carpio? Idiot yun, napakatalino nga ano. Narinig ko sa TikTok, sabi niya raw, ano raw siya, yung geopolitics expert daw siya. Geopolitics na hindi ko, wala nga common sense. Paano naging geopolitics? Si Carpio, pakiramdam ano niya yan, expert talaga yun sa, ano yan, sa international law. Yes. Siya, ano naman siya, kaya nga sabi ni Trillanes, bakit hindi rin pumasa sabi nga ni Trillanes, ano raw naging abogado yan. Hindi, ewan ko lang ha. Mas sinabi niya mismo, pasang-awa lang siya. Hindi, sa bibig niya yun ang galing. Alam mo, yung mga ganyan, wala na yan ha. Alaka. Kumbaga sa loose thread na. Ganito yan. Ngayon, yung kamo yung sinasabi niya, natatakot siya dahil baka girande, pulbusin tayo ng China. At sinisijipel niya si Carpio. Di ba? Inaano niya pa, wala raw alam. Putagi, sabi ko, ikaw ang Baliktad yata baliktad, ikaw ang walang alam eh. Dahil kasi, Naapektuhan alam mo, yan, di ba, binlag ko na yan noon. Unang 19 ano pa yan, 2020 ko pa yata binlag yun yung China. Yun ang unang vlog ko, nagsalita ko kasi pumapanig sila. Ngayon, yung pananakot niya, sabi niya gano'n na magkakago, baka girahin tayo ng China. Never will happen that. Hindi magkakaroon niya ng gera. Alam mo kung bakit? Wala na. Kumbaga sa alam naman nila consequence pag gagawin nila yung bro. Unang-una, Anong gera? ang ideology niya is communism. Ngayon, wala nang tumatanggap ng communism na ideology. Iilan na lang yan, North Korea. Tapos halos lahat yan puro mga Like-minded. Mga democratic country yan. Tapos alam mo, ang China parang ano yan alam mo yung isang karton na matigas. Yung matigas na karton, kasi nga very power sila, giant sila, very power sila sa naval. Pero by nature, kapag ang karton nabasa, anong gagawa? Ang bagsak niya dahan-dahan. Slowly but surely. Tapos biglang lagapak. Yan ang nature ng communism, pagbagsak niya. Parang si Digong din. Di ba? Kasi very powerful siya, hawak niya. Takot yung mga congressman sa kanya, yung mga mayor, yung mga senador. Pero sabi ko, noon yan, babagsak yan dahil kasi may mga taong nag-o-open ng consciousness, nag-a-awaken ng consciousness, yung kamalayan ng tao ginigising, kamukha ng mga ginagawa natin. Kapag yan, naubuksan ang kamalayan ng tao, wala nang maniniwala sa kanya. Ngayon ba may naniniwala pa kay Digong? Wala na. Sa China, may naniniwala pa sa kanya? Wala na. In-isolate na siya ng United Nations. Hindi na siya pinaniniwalaan. Pero yun mo, gagawa ka ng gera against the world. Puta, kalaban mo buong mundo. Ikaw ba, hindi ka ba mag-iisip na gagawa ka ng gera o hindi?
Hindi ka gagawa ng gera kasi alam mo yan. Frame up lang yun, I believe. Ano lang Hindi yan? talaga yan. Laro na lang yan pero never will happen yan na ang China gagawa ng gera. Ngayon pang, ano sila, economy, Kahit ano pa, unang-una yan, ha? Tignan mo na lang yung budget niyan. Oh, yeah. Military budget niyan. Oh, yeah. Baka hindi mo pa nga maikukumpara, Japan pa lang, hindi na sila abot sa budget military ng Japan eh. Ayaw pa naman ako. Pag pinagsama mo pa yan yung Canada, Australia, at India. Yeah. Yung mga frontliner na mabibigat, India, sa Japan, South Korea, US. Mucha. Tapos sasabihin niya, takot siya sa China, baka girahin din tayo. Yun ang expertise niya sa geopolitics niya. Reverse psychology Napaka-superficial. Oh, yeah. Napakababaw ng pagkakaintindi, sabi ko. Puta, guys. Pag di mo ni-recognize ang legality ng UNCLOS, kasi pwede mo i-ignore dahil malaki ka, pwede mo ibuli maliliit na bansa kung mukha ng Taiwan. Pero pag nakarating yan sa United Nations, di-desisyon na yan, hindi na legal, political na yan, pagkakaisahan ka yan. Pagkakaisahan ka niya kasi ang United Nations, political in nature yan. Oh, yeah. Pag di ka na, kasi may mga branches yan, may mga legality, pag di mo ni-recognize yan, ano ka niya, isa-sanction ka niya, pagkakaisahan ka niya. That's true, yeah. Eh magagawa ka ba dyan? Yeah, Russia. Yeah. Wala yan. Eh sinasabi niya, takot nga ano siya, panic siya. Sabi, ganyan din, wala nang naniniwala Kid Digong dahil wala na eh. Yung mga tao, nagising na. Kaya nga sabi ko sa'yo, kahit anong tindi mo, kahit anong lakas mo, kamukha ng karton. Kapag yung karton ang matigas, Nabasa. kahit may missile ka pa, may meron ka pang nuclear missile, pag nabasa yan, hindi mo magagamit yan, magguguho yan dahil walang maniniwala sa'yo. Yung kay Digong kamukha niyan, may naniniwala sa kanya. Ano ba naniniwala sa kanya? Mga bugok na naniniwala dyan. If you lose your integrity, you lose everything. Yeah? Ay, Diyos niya. Wala nang tao Wala integrity. na. Sa bagay, kanya-kanyang papel yan eh. Yan ang papel niya. Eh, hayaan mo yan. Pero may consequence. Yeah. Hindi po pwedeng hindi niya pagbayaran yan. Kasi lahat yan pinagbabayaran. Di ba? Yeah. Diba? Walang Ano sa palagay mo may... walang perfect crime sabi. Pag nagnakaw ka, Mayroong ano yan. o may pinapatay ka, by nature, hindi mo man, kung mamatay ka ngayon, by nature, pagbabayaran mo pa yun sa susunod na sa kabilang buhay. Yeah. Kaya lang, baka hindi ka rin pinanganak na isang taong nilang lang. Baka ano ka na, virus ka na kasi salot ka sa lipunan eh. Yeah. Di ba? Eh ngayon si Kibuloy, parang daga na, nakumberto sa daga, nagtatago na siya. Yun ang asal niya ngayon, parang siyang daga, tago siya ng tago. Pero kung ako sa kanya, kay Kibuloy, sabihin ko siya, lumitaw na lang siya, Kahit na may mga sumurrender siya. Hindi naman pwede siyang hindi niya pwede taguan yung ang law, ang batas. Oo, kasi unang-una, Just kung nasa Pilipinas siya. tatago siya, biri mo, nangangamba siya. Samantalang ang kulungan, pinaka-the best yan sa mga makasalanan na tao. Bakit? Kasi diyan ka magre-retreat. Diyan ka magmumuni-muni, mag-start ka nang mag-realize sa sarili mo na mali ang mga ginagawa mo. Diyan ka magkakaroon ng oras para sa sarili mo, para yung intindihin mo kung ano naging asal mo. Kaya maganda yung kay Kibuloy, sumurrender na lang siya, mag-dedicate na lang siya. Pero yung mga kayamanan niya, ibigay niya na lang sa pamahalaan sa gobyerno at para ibigay sa mga maralita, sa mga infrastruktura natin. Ganyan din si Digong. Saka pinubaya niya Oo, magpakulong na sila, hindi yung nangangamba oras sa oras. May nagtatago sila, habulin sila o may drone. Yun nga sinasabi ko sa iyo, hindi ka magkakaroon ng katahimikan.
ng kaisipan. Ano, Ang gagawin mo na Supply lang, ang gagawin mo na lang yan, sumurrender ka, tanggapin yung pagkakamali, rectify yourself. Baka in the future, pag nagbago ang behavior mo, baka bigyan ka ng amnesty. Political Oo. amnesty. Oo, baka bigyan ka ng amnesty. Siguro mga 90 years old na siya noon. Pag bigyan ng, at least, na-rectified. Ha? Para next life niya, maaaring ipanganak siya, hindi na siya daga. Kasi makukomment niya, what you think. Sabi ko, kung anong psychology mo nung namatay ka, magiging ganun ka eh. Kung ang psychology mo, kung yung asal mo, salot ka sa lipunan, pinapapatay mo, next life yun. Mukha ni Hitler. Hitler, yung next life ng virus yun eh. Oo, kasi nag-a-attract yung vibration ng salot ng mga virus sa kanya. Yun ang naging mind niya. Kaya siya, nabubuhay siya ngayon sa mga... nagiging ano ako dito, nagiging ano ako, exaggerated ako. Kasi yung mga ganyan, common sense lang naman niya. Kapag ikaw marami kang kasalanan pinapapatay, nilibag mo yung batas ng sosyedad o tsaka ng tadhana, mabigat yan, mabigat ang konsekwensya. Kasi lahat yan, history niyan, pinag-aralan na natin yan sa mga iba't ibang bansa. Di ba, bro? Yan, tignan mo si Gaddafi. Sila Saddam Hussein. Saddam, South America nga eh, may mga siraulo din doon eh. Sila Menem, sila Fujimori, sila Rodriguez, yung mga kapitalista, mga gahaman na ginagamit yung politika sa sa pagkagahama sa poder. Pero later on, expelled out sila, no? Dali sila sa, wala nang lulusot ngayon. Kahit ano bang bigay. Ang pinaka-the best na lang yan, sumurrender na lang si Kibuloy. Magnilay-nilay na lang siya sa kulungan. Doon siya magpastor. Magpastor siya sa kulungan, bro. Ano mong sasabihin niya gano'n. Pero, huwag niya na i-claim na, ano siya, na Diyos siya. O ano siya. Huwag niya i-claim niyo kasi maraming masiraulo sa kanya sa kulungan. Kaya nga yung, kung gusto mong timino yung mga siraulo, bigyan mo ng mga siraulo rin na tao. Itapat mo rin yung matitino yung mga yun. Diba, bro? Talaga, sabihin ko, alam mo naman, kung nasa kulungan ka, Ito, kwentong barbero lang yung mga kinukwento namin dito. Pero sinasabi natin dito, yung common sense lang. Ang China, hindi pwedeng maglikha ng gera yan. Yung pwede yun, yung mambomba ng tubig, yung parang San Juan, bubugaan ka ng tubig. Bomba mo, pero magpakawala ng ano yan, ng bala, hindi po pwede yun. Kasi alam nila yun. Iko-compromise ba nila yung na-build nila for how many, ilang dekade nag-progress sila? Tapos mawawala lang in a single ano lang, matutunaw sila. Hindi nila gagawin yun. Kaya huwag kayo magpapaniwala dyan kay Roque. Sino ba yun? Bakit? Di ba nagsasalita yan noon? Si Roque, si Duque, si Cuetano, lahat may mga kwe. Ano ba yan? Panelo. Si Panoque, may mga kwe. So, Yung ano yan, vocalist yata ng China. Mga vocalist. Pokman. Oo, naglilid pa yan sa ano. Marami sa atin kasi yung mga Naglilid pa yan, sabi ko. Pucha, naging mga abogado ng mga incheck. Kasi, alam mo na yan, pag pera-pera talagang may mga tao talagang i-compromise yung ano. Pero itong tandaan natin, kapag ang kapakanan ng taong bayan at ng mga teritoryo ng Pilipinas
Dati siya na non-compromising. Hindi mo pwedeng kompromiso yan kahit kanino. Dahil yan ang lupang sinilangan. Pinaglaban ng ating mga ninuno kaya tayo may ganyan. Meron tayong kalayaan dahil sa mga ninuno natin. Tapos, yung mga bakla lang na magsasalita sa atin, magiging spokesperson, matakot daw tayo sa mga incheck. Si Raul, mga yan. Huwag kayo magpapaniwala dyan. Traitor. Mga bakla yan, mga traitor yan. Traitor. Ha? Para Tapos mumurahin pa nila yung mga mga great personality natin ng mga politician. Yan, kamukha niya si Chief Justice. Pagka nag-explain yan, kristal. oh, yeah. Brilliant. Pag nag-explain yan, hindi ka lulusot pag nag-explain yan. Alam niyang in details, no? Talagang alam mo na merong Pagka nag-explain yan, very dadaanin yan, scientific, historical, lahat para maintindihan mo. Oo. At based on constitution, law. Ha? Matindi yun si Cardo. Oh. Kita mo naman siyang naglatag niyan sa ICC, di ba? Sabi yung tulungan niya, di ba siya ang yung kung paano natin nakuha yung rights natin sa Oo. Sinerge pa niya, 1700 yung mapa, old map, na original na pag-aari ng Pilipinas, di ba? Panahon pa ni Magellan, kita niya. May proof siya, pwede niya. Hindi Kasi, kaya ng iba na lang, nakakakala. Kasi sa nangyayari naman, lahat talaga nangyayari ngayon, yung gera-gera na yan. Ano yan, darating kasi hindi pa nag-evolve, hindi pa na-establish yung moral society. Pero pagka na-establish ang moral society sa buong mundo, may regulator, mawawala na yung mga geo-sentiment na yan. Magkakaroon na ng isang isang planet, unity. Magkakaroon na yan, hindi yung kamukha yung Pilipinas ka, China ka, hindi na. Pero darating ang panahon niya ng world government, kapag na-provide na yung mga basic necessities ng tao, diyan na, wala nang border yan, wala na yan. Magkakaroon in the future, planetary, sentiment, against sa ibang planeta pagka sinasakop tayo. Yung another level na naman ng vlogger ni Paring John, tsaka explain natin yan. Kasi ngayon, dito, pag walang regulator ang planet, walang nucleus, lahat siyang katastrofe yan. Di ba sinabi ko rin sa isang vlog ko, lahat, ang nucleus ng bansa natin, sino ba? Center of attraction. Si BBM. Kaya siyang center of attraction, siyang magre-regulate niyan yung mga nasa society natin. Sino-sino ba yan? Yung mga laborer, mga manggagawa. Pangalawa, yung mga military, di ba? Mga brave, mga psychology, mga laborer, mga hard worker. Pangatlo, yung mga intellectuals, mga doctor, lawyer. Kailangan kontrolin niya rin yan. Pang-apat, yung mga negosyante, mga kapitalista, yung mga gahaman. Kailangan kontrolin niya, maging fair sila sa sangkatauhan. Yan ang tinatawag ng mga leader, mga spiritualist leader na hard worker, matapang, intellectual, at the same times business minded, but moralist. Ibig sabihin honest, nagbabayad ng tax, nagbabayad ng tamang sweldo sa tao, hindi nag-accumulate ang mga pagnanakaw, nagiging fair sila sa lipunan. Yan ang rules ng nucleus, has to be regulated.
Kaya din sa planeta natin, may mag-regulate. Kasi pagka hindi mo ni-regulate yan, kanya-kanya yan. Kanya-kanyang diskarte yan. Ano mangyayari sa planeta natin to? Gera. Magkakaroon ng nuclear war yan. Ibig sabihin, kanya-kanyang puto kaya. Ano mangyayari? Uusok to. Magiging red planet. Kasi puro nagbabaga, putukan, patayan. Ginagahasa, wala nang ano. Kaya bakit susuportahan mo yun? Di increase mo naman yung moralist. Gawin natin green planet. Mga high moralist, may mga dignidad, ang basic necessities nakukuha na lahat ng sangkatauhan. Di ba? Hindi yung nagsasuffer, naghihirap, nagpapatayan. Iyan ang mga uncivilized na leader na hindi nyo dapat pagtagalin pang tumagal sa ating gobyerno. Ganyan ang ginagawa sa buong mundo ngayon. Ang world government is very aware, lalong-lalo na sa mga climate natin, babago. Dahil mga gahamang kapitalista, walang iniintindihan kung kumita lang eh. Sirain yung, lalo mo sa mining, sirain yung bundok na yan. Pero kita mo naman, ang daming namamatay na mga isda. Nagiging barren yung lupa, nagiging acidic, di ba? Tapos yung mga shifting malalaki, nagtatapon mga plastic yan, yung mga mga malalaking barko, nagtatapon ng mga oil sa dagat. Yan ang sumisira ng balance, ng ecological balance ng nature. Kaya dapat yan, may regulator lahat. Hindi natin nahayaan. Dahil kaya tayo narito, may pinaglalaban tayo. Hindi lang yung kamo, lumitaw ka rito, pinanganak ka, ano kinain mo, saan ka natulog, magkano ninakaw mo, o magkano ba nilagay ni ganun. Nasingil nyo na ba yun, yung in-check doon sa na yun? Mga ganyan ba, mga katangahang isip. Hindi katangahang isip. Kaya yan. Huwag niyo susundin yung mga budolero na yan, kaya kapaniwala. Kasi dapat sa atin nag-e-expand, nag-e-evolve. Hindi yung stagnant dyan, degradation yan. Kamukha ang ginagawa ni Kibola, degradation yan. Gagawa niyo yung degradation yan. Pagbagsak yan. Sinusuporta nila ang komunista, ang ideology ng komunista eh. Alam mo ang komunista, is suppression yan. Walang kinikilalang kataas-taasang kamalayan. Ang gusto niya silang gawing Panginoon. Yan tinatawag na mother-centered philosophy. Pagmamatuwid yan, puro sa material lang. Di ba? Yan, sa atin, nag-infuse yan. Binabayaran yung mga politiko natin, binabribe, para i-adapt natin yung ganyang ideology. Tapos sinabayan pa ng religious. Mga religion, mga exploitation. Religious exploiter. Nag-join yan si Digong tsaka si kaya mabigat, di ba? Pero hindi naman sila po pwede yun sa mga taong makatwiran dahil sa taong makatwiran. Hanggat may tanong, may sagot yung mga yan. Kaya hindi nyo pwedeng i-challenge sa mga kabubuan yan, kagaguhan. Okay yun, yung mga taong mga bugo, yun, pwedeng paniwala yan, pero sa mga kamukha nila, Chief Justice Carpio, yan, Carbonell, si Van Carbonell, Trillanes, Recto Henso, Toto Cousin, yan yung mga moralist fighter, hindi
makikita mo sa mga pagkatao niya is non-compromising na hinggil sa ating lipunan. Yan, Marcos. Yan ang mga ano. Pero puta, kay Buloy, Digong, Roque, Cuetano, puta, sabi ko, mga ganyan. Ano yan? Tanggalin na yan dyan yan. Huwag na kayong huwag na kayong maglagay ng mga ganyang tao. Kasi kailangan i-speed up natin ang progressive natin. Ayan, mag-i-invest na ng 100 billion ng Japan tsaka US. Massive infrastructure yan. Kaya first world country yan bago bumaba sa bongbong. Yan ang commitment ng presidente natin. Kaya dapat yan mahalin, proteksyonan, suportahan, alagaan. Kasi lahat ng ginagawa niya para sa atin lahat. Lalo-lalo na sa mga malalitan. Kaya kayo mga kapitalista, kayo mga abusado kayo, mga unfair kayo. Titirahin kayo ng mga taxes, maging fair kayo para ibigay naman sa mga mahirap. Kasi masyadong malaki ang gap ng mayayaman at mahirap. Tama, mga mahirap, walang medical, walang tahanan, walang tamang tahanan, walang makain, mamahalang bilihin. Dahil mga kapitalista gahaman. Paramihan dyan mga incheck. Mga incheck na gahaman. Alam mo, mga incheck naman, tatlong klase yan. Kaya mga incheck na tumakas, yung mga ayaw tumanggap ng ideology ng komunista, tumakas yan, pumunta yan kung saan. Sa atin, pumunta yan. Yan sa Taiwan, Hong Kong. Kasi ayaw nila yung ideology ng communism. Kasi may mga faith din yan eh. Ang communism, walang faith yan. Ipapapatay ka niyan pag sumalungat ka. Ayaw nila. Kaya lang, yung lumakas ang economy nila, may mission sila, gumapang yan. Inimpluwensyahan, binayaran yung mga politiko, kaya nga sa Sri Lanka. Nabili nila yan, mga sa Haiti, yung mga binibili nila, binabayaran ng mga politiko. Pero hindi naman tatagal yun. Kasi yung mga ganung bagay masama. Ano yan eh, panggigipit. Kaya yung mga politiko nang gigipit, nananakot, ang dinadalang ideolohiya ay komunismo. Kasi ayaw nila na may proseso na ayon sa batas. Dali, isang araw tayo ulit, magsasalita ako. Masyado lang mahaba kalating. Sige, kaya na kayo. Mamaya, bukas ulit magsalita tayo. Thank you.